Ayun guys, nandito kami sa Zamboanga del Norte, Apricot. Yun na, tayo na. Hello guys, welcome back to RCR Cabrera Vlog. By the way guys, andito ako ngayon sa Dipolog City, Sinaman Dipolog City, sa hometown ng Pian Polanco, Zamboanga del Norte. Actually, in Dipolog City. Boundary kasi ito ng Sinaman at saka Pian Polanco, yung place namin. So actually, ito yung bahay namin na pinapagawa ng kapatid ko. Nung muso naming kapatid. Actually, ang taga na nito, hindi siya. Ngayon pa lang siya ulit na natapos after so many years. So, andito ako ngayon. Kasama ko yung kapatid ko. So, may project siyang ginagawa, guys. Samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung project na ginagawa niya. Actually, gumagawa siya ng mushroom farm. So, actually, siya yung nag-initiate nito. Nag-isip siya ng project na ng mga mushroom. Ayan yung kapatid ko, guys. Ayan yung kapatid ko. Busy siya sa pag-asikaso. Anong ginagawa mo, Brad? Para saan yan? Pasteurize. Pasteurize? Anong ginagawa mo ito? Anong tawag dito? Protein bags. Protein bags. Ayan, guys, oh. Pakita mo nga, ano ba yan? Ayan, guys. Ito yung protein bags. Protein bags? Oh, protein bags. Protein bags, kumbaga ipapasteurize niya. Ayan guys, oh, sisindihan niya yan. Papakuluan daw niya ng overnight yan. Para mawala yung bacteria. Yun ba tawag doon? Ayan guys. Actually, gagawa siya ng sarili niyang project. Ano daw? Inoy Mushroom Farm. O ba, social guys? Sana tutubo yung mushroom niya guys. Tapos, ayan guys, oh. Hanggang tingin lang ako. Tapos ito, anong tawag ito, Brad? Ito. Sudas. Sudas? Kuba mixture to ng sirin at saka kusot. So, anong gagawin dito? Lalagyan pa ng tahop. Lagyan siya ng tahop. Anong tahop? Tahop. Lagyan siya ng darak. Darak ba? Tahop. Mixture to ng sirin at saka darak. Tapos, Apog. at saka apog. Lime, diba? Lime? Molasses or Molasses at saka asukal. asukal. Oh, mixture. Paghalo-haloin tapos? Yan. Tapos ilagay sa protein bag. Hindi ba? Ha? I-compose mo siya ng 20 days. Compose ng 20 days. Yes. Hayaan lang dito? Oh. Okay, i-compose mo siya ng 20 days. Hayaan lang siya dito, guys. Yan yung Ilagay siya sa protein bag. After 20 days daw, ilagay siya sa protein bags, sa fruiting bags. Kaya yun yung guys, yun yung nakita nyo dito, guys. Pasteurize. Oh, yun yung yung nakita nyo dito, yung ito yun. Ayan, guys, oh. Uy, ayan yung niya. Pinapasteurize niya dyan. Pinapakuluan niya. Ito yun, guys, oh. Sinisindihan niya yan, pinapakuluan. Dyan niya ginagawa yung pasteurization. Kumbaga, pinapakuluan niya dyan for overnight yung protein bags. Tapos, ito naman yung mushroom farm niya, mushroom house niya. Ito naman yun, guys. Ha? Growing house. Drawing? Growing house. Growing house. Ayan guys, hindi ko alam anong tawag dyan. Ito yung growing house niya. Ayan guys, itutour ko kayo kung anong meron sa loob. Ayan. Ayan yung growing house daw niya guys. Dito niya, anong gagawin dito? Dito na i-growing house. Galing sa incubation. Galing sa incubation guys. Ito na rin. Ayan yung guys oh. Isasabit. Ayun, may mga tali. Para saan to mga tali na to? Diyan isasabit. Dito isasabit to after incubation. Oo. So ito guys, ito yung fruiting bags niya. Ready na to para Pasteurize. for pasteurize. After pasteurize, Incubation. palamigin. Tapos Lagyan ng binhi. lagyan ng Binhi. binhi. Pagkatapos, Pagkatapos incubation. incubation for 1 week. Oh, tapos lipat mo siya dito. After incubation for 1 week guys, ililipat siya dito, inatali siya dito. Tama? Oo. Inatali siya dito guys. Ayan na guys oh. Ayan yung niya. Ganito pala kahirap yung guys ng pag ng mushroom. Ayan. May mga siya. Balot na balot yan guys. Ayan, balot na balot ng sako. Yung buong paligid. Ito yung niya.
Ayan guys. Yan yung mga ano niya, yan yung mga sabitan pagkatapos ng pasteurization, ng incubation. Tapos, pagkatapos ng lagyan ng binhi, nilalagay dito para isabit na. Tapos, ayan yung ginagawa niya guys. Ayan, ang sipag ng kapatid ko guys, oh. Sana nga tutubo talaga yung mushroom niya guys. Kasi, Pakita mo yung incubation. oo. Ayan guys, ang sipag ng kapatid ko guys. Ito naman is yung damage yan kasi ano daw, nasunog. So, itutur ko kayo guys, yun sa incubation house namin. Actually, itong bahay na to, pansamantala ginawa niya munang incubation house. Kumbaga, itutur ko kayo guys. Ipakita ko sa inyo yung incubated protein bags. Kung saan, doon niya pinapatubo, ina-incubate yung mga mushroom na ginawa niya. Ayan guys. Ayan yung ano niya guys. Ito yung mga fruiting bags for incubation. For 20 days yan guys, ina-incubate niya yan. Ito yung mga kakalagay lang niya dyan sa fruiting bags. I-stay niya for 20 days. Tapos ito naman yung nalagyan niya ng binhe. Ayan na yung mushroom guys. Nalagyan na. Yung iba nga tumutubo na guys, oh. Ito na yung tumutubo na yung iba. Ayan guys, may mga tubo na. Ayan. Nag-start na siyang magsitubo guys, yung mga mushroom niya. Ang dami nito guys. Sobrang dami. Ayan. Sabi niya, for 4 months. After 4 months daw, mag-ano na tong mushroom, magbunga na tong mushroom, everyday daw siya mag-harvest neto. So, ito na yung guys. Ito na yung improvement, yung progress. Nag-start na magsipagtubo yung mga mushroom. Ayan guys, oh. So, ito na yung yung mga mushroom. Tumutubo na nga siya. Ayan. Tapos, after neto, ito na yung after nitong incubation na to for 20 days, hintayin tumubo yan. Tapos, pagkatapos nyan, ilipat doon sa, yung mushroom, mushroom house, ilipat siya doon. Actually, ito yung mga to. Ano ba to mga to? Ito yung mga binhi ng mushroom for planting. Kumbaga ito, binibili niya to sa sa agriculture. Ayan guys. May marami siyang Ito yon. Ganito guys mabusisi yung ng mushroom. Pero pag naging success naman ito, kumbaga mas malaki ang kikitain pag naging success tong project niya. I'm just hoping na talagang maging successful siya sa mga plano niya. Ayan guys, oh. Ang dami ng niya, ng incubated fruiting bags. May nakalagay na diyang mga mushroom. Ayan, sobrang busy niya guys. Ayan. Susundan natin siya guys kung anong gagawin niya. Sundan natin ang nag-initiate ng project ng Inoy Mushroom Farm. Ayan siya guys, sobrang busy. Actually, yung mano-mano niyang ginagawa yan. Kumukuha lang, humihingi na siya ng tulong in case na ano ba yung ginawa mo nakaraan? Kaya may mga assistant ka? Pagsaking. Pagsaking guys, paglagay sa mga yung mixture sa fruiting bag, siyempre kailangan niya ng madalian kasi yon. So kailangan niya ng tulong, kaya yan. Pero sa ngayon, siya lang mag-isa yung nagbubuhat. Ayan guys. Sundan natin kung ayun, yun yung ginagawa lang niya guys. Yung pasteurized na mixture ng tahop,
apog, sirin, darak. Yung mixture na yon, yan, i-pasteurize niya yan for how many hours? 8 hours. It will be pasteurized for 8 hours. Papakuluan niya yun guys for 8 hours. Kaya, magdamagang yan guys, pakulo. Ayan. Next, yan yung floating bags. Ready na yan for pasteurization. Ayan. Guys, mag-pasteurize kami ng floating bags. So, ayan guys. Ayan. Ang lalaki ng mga panggatong. Pang matagalan talaga. Pang matagalan guys. Yan yung mga floating bags guys. Pinasok niya sa isang drum, malaking drum for pasteurization process. Yan. For 8 hours guys, papakuluan niya yan. Sapat na yan para sana ba sa bacteria ba yan? Bacteria. Para mapatay yung mga bacterias guys. Ganun siya kapulido. At saka ganun katrabaho. Kailangan may tali. Hindi nasama sa tali. Sobrang busy yung kapatid ko guys. Yan. Mano-mano niyang ginawa yung project niya. Abangan nyo guys yung karugtong nito guys. Titingnan natin kung tutubo pa talaga yung mushroom niya guys. Step, ano gagawin? Alcohol. Alcohol. Tapos,
Tapos, sige. Oh, ganun, okay siya, ganun ta? Punta dito ka. Tapos, patapos, Abre. Yan ang ano to, yung protein box, bubuksan ko siya lahat. para mabilis ang paglagay ng binhi. So, isang ano lang siya, isang Bukasan na. pagbukasan. Ayan guys, after sanitizing, binuksan ko na yung floating bags. Dapat daw malinis yung kamay ko. Free from microbio guys, kaya kailangan mag-sanitize bago hawakan yung floating bags para maiwasan yung infection. Contamination. Ay, contamination pala guys. Contamination at saka contamination na pala yun. Yun, buksan ko siya lahat guys. Mabagal guys kasi first timer. First time ko itong gawin. Buksan ko siya lahat guys. Pag ako sa wala nito, sa bagal ko na ito, pagka lang maging sahod ko. Ayan guys. Pagkatapos, Pagkatapos niyan, kuha ka dito. Ito. Initan ba ito? pagkatapos, Ito. Kuha ka ito yung mga binhi guys. Nakalagay siya sa Ito. jar. Ito yung mga binhi. Nakalagay ko sa agriculture. Hindi. Ito, bulak. Bulak. Okay, gamitan ko ng bulak. So, kailangan ulit kung ano ng sanitizing. Ganito siya. Tapos, ganon. Lahat to. Sige. Tapos, after Hanggang doon sa dulo. Kasi doon yun yung ano. sa dulo. Okay, Pag umawa ka, huwag ka na sa dulo. Huwag ka na dyan sa gitna. so ito lang sa dulo, pinakamadante. Hindi. Ito lahat yan. Dito ka na mahumawak. Kasi Okay. na, ano Sorry naman. First timer, guys. Pagkatapos, Ayan. lagay mo dito. Ito, ilagay mo dito. Gawin mo. Okay. Uy, ay. Wala na tayong lamisa. Wala na tayong misa. Kung may lamisa lang tayo. Ayan guys, sinirana ko na siya. Sinundot ko hanggang dulo. Ayan yung yung mushroom. Ano yung mushroom seeds? Tawag ito. Spoon. Mushroom sperm. Spoon. Ay, mushroom spoon? Spoon na siya tawag. Mushroom spoon guys. Ayan. Ganito siya ka, ano guys, yung process. Hindi ganun kadali pala. Akala ko ganito lang kasimple. Dami palang proseso. So, sanitize. Ayan guys. Ano tayo? Actually, dapat rubbing kasi guys, kasi yun yung pangano ng bacteria para rubbing. Ayan. Yun yung process ng mga rubbing guys. Tapos, Buksan mo. yan. Ito na guys. Anong gagawin ko next? Buksan mo lahat para sabay-sabay mo lagyan. Okay, buksan ko pa sa lahat guys. Sabay-sabay daw. Sabay-sabay. Pinako pa yung plastic guys. Yan. Buka mo para shoot mo mamaya pag sabay-sabay. Okay. Okay guys, binuksan ko sabay-sabay. Pag matuto na ako dito guys, gagawa ko ng sarili kong mushroom farm guys. Yan. Sabay-sabay kong binubuksan. Ibuka ang bibig. Ayan guys. In fairness guys, tagaktak yung pawis ko guys. Ayan. Sabay-sabay. Okay. Hindi, tansyahin mo lang. Ganyan, tagilid mo. Na ma-shoot siya ma-shoot yung binhi sa plastic. Ganun ko? Ganyan. O, yun, pansot. Tansyahin lang guys kung gaano kadami yung ibubuhos ko dito. Ayan, pwede na yan guys. Yun. Para magdire-diretso. Yan. Tapos dito naman sa kabila. Ito yung mga binhi guys, ilalagay ko siya sa fruiting bags. For after nito,
wait ng 20 days para sa wait ng 20 days para nilagay sa sa Hindi, 1 week. ay wait ng 1 week Tapos lipat sa growing para house. lipat sa growing house. Hindi pa siya na-scatter. Scatter pagkatapos. Ayan guys. Sa isang bote, ilang mushroom bag madamit nito? 30. 30 isang bote. Tapos itong isang bote, magkano bili mo neto? Mura lang yan. Sa agriculture kasi galing yan 60. Pag sa agriculture guys, mas mura. Pero pag sa labas, magkano kaya to? 100. 100. So, it means mas okay pa rin sa pag sa agriculture mismo, bibili ng mushroom. Akala ko talaga ang mushroom is kusa lang tutubo. Yun na pala siyang binhi guys. First time ko nakita na may binhi pala yung mushroom. Akala ko kasi, pag taputi kasi, kusang tutubo. Hindi pa na ganun kaano yun. Now I know. So 30 ang magagawa ko nitong isang bote guys. Tapos yung isang bag na to, yung fruiting bag, pag maging successful to, within 4 months, every day na daw to mag-harvest. Kumbaga, mas malaki ang kikitain kapag naging successful yung ganitong project. Kaya kayo guys, kung maging successful tong project na to, hinikayat ko kayo na gumawa din kayo ng ganitong project. Kasi, in demands ang mushroom sa market. Kailangan mo lang maging maging porsigido para sa project na to kasi hindi kasi ganun kadali yung processing. Ang daming proseso guys. Ang daming gagawin. At saka hindi rin biro ang gastos. Kung hindi naman discourage ko kayo, pero mas maganda kasi yung project na to pag maging successful kasi nga sigurado ang pera. Yun nga lang, you should be follow the steps para i-follow mo yung tamang procedure para maiwasan yung contamination at saka magiging success yung project na to. Kaya kung interested kayo guys, sundan nyo yung lahat ng process yung ginawa ko. Ganun na siya guys. Okay na, i-off ko na. Oo, pwede na yan. Hello guys! Pahinga kami ng konti. Nakakapagod pala guys, hindi pala ganun kadali. Pag magtayo ka ng project ng mushroom farm, ang dami palang proseso guys. Napagod ako sa totoo lang. Pero dahil sa porsigido yung kapatid ko sa project niya, kaya sinusuportaan ko guys. Tingnan mo tong ko guys oh. Itong kuko ko, ang sakit sa pagtatali ng rubber band. Ayan guys. Masakit pala siya. Ayan, ng siya. Tapos, pahinga muna ng sandali kasi medyo hinihingal na papagod ng konti. Kasi pag pala, hindi pala ganun kadali yung maglagay sa floating bag. Pero nakakatuwa, sarap sa pakiramdam.